Dami na talagang mga albularyo na galit kay Father Darwin. At itong isang albularyo na may agimat at nagpapromote ng anting-anting, alam nyo, tinatawag ang ating mga kaparian, lalos Father Darwin, na ignoranting pare tungkol sa albularyo. About kay Father Darwin, yung pare na palaging nambabash ng mga albularyo. Ignorante yung mga pare sa mga tunay na albularyo. Akala nila is nung pagans ito lahat. So akala daw ng mga pari na ang albularyo ay pagan, pagano. Ay alam pala niya. At alam naman natin, unang Korento, 10:20, yung mga naniniwala sa pagano, yung mga pagan practices ay pag-aalay sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ito ang tatalakayin natin mga kapatid sa ating live ngayon. Samahan ninyo. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Atin mo nang sasagutin itong albularyo na ignorante daw ang ating kaparian at si Father Darwin nagbabash daw sa mga albularyo. About kay Father Darwin, yung pare na palaging nambabash ng mga albularyo. Ignorante yung mga pare sa mga tunay na albularyo. Akala nila is nung pagans ito lahat. Tunay na albularyo, meron palang peking albularyo dahil tunay na albularyo, akala nila na pagan ito lahat. Ang albularyo sa aaral at turo ng simbahang Katoliko ay okultismo. Kahit ba sila ay gumagamit ng prayer ng simbahan, kadalasan gumagamit ng mga imahe ng mga santo, but okultismo pa rin yan. At karamihan sa kanilang mga apo, mga anak, mapupusis talaga. Dahil di nila alam kung saan galing ang kanilang kapangyarihan. Atin mo nang buksan sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit may always be truly wise, rejoice in his consolation, to the same Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, kung maalala ninyo mga kapatid, si Father Winston Cabading nilinaw talaga kung saan galing ang kapangyarihan ng mga albularyo. Bakit po ba hindi kinikilala ng simbahan ng mga albularyo bilang katuwang ang sagot? Dahil ang power nila ay hindi galing sa Diyos. Pag tinanong mo sila, saan nyo nakuha ang inyong kapangyarihan? May mga sasagot diyan, naman ako sa aking ninuno. Saan nakuha ng inyong ninuno? May nagbigay na kapangyarihan ng duwende or engkanto, or may ibinigay na bato, at yung batong yon nilulon, at dahil doon nakapagsimulang
manggamot. Hindi po ba't mga dasal at orasyon din naman ng simbahan ng kanilang sinasambi kapag nanggagamot sila ng mga nasapian? Totoo yun. Pero those are simply words. Dasalin mo ito. Magdasal ka ng Ama namin. Magsimba ka. Magkumpisal ka. Pag nagawa mo na yan, bumalik ka sa akin at ibibigay ko tong orasyon na ito, tong langis na ito, na gagamitin mo. Ito yung tinatawag nating occult ritual. Andun yung panloloko. Using what seems to be Catholic prayers, gestures, and rituals, pero the intention of doing them is not according to the mind of the church, but according to the mind of the occult practitioner. At di lang yan, lahat ng mga exorcist, mga kapatid, malinaw talaga na yun ay mariing babala sa kanila sa mga Katoliko na huwag lalapit sa albularyo. Kung maalala niyo si Father Nonet Legaspi, nagpahayag kung sakali makita mo ito, dapat layuan mo na. Kung sakasakaling matunghayan mo na si albularyo ay galing sa lipi at lahi na mga manggagamot, umalis ka na. Kung siya ay may mga kamag-anak na nanggagamot din, umalis ka na. Kung siya ay may edad na at naghahanap ng mapapasahan ng kanyang kapangyarihan, umalis ka na dyan sa kanyang harapan. Kung siya ay may mga salitang sinasabi habang nanggagamot sa lengguwaheng di mo naunawaan, umalis ka na. Kung bago siya manggamot ay nawawalan siya ng ulirat, kahit saglit, na parang nawawala sa sarili o may pumapasok na espiritu sa kanya, umalis ka na. Kung mayroon siyang sinusulat sa papel na mga salita at ito'y binibilot o hindi kaya ay itinatapal sa balat ng pasyente, kung minsan nga isinusulat ito sa salompas, pagkatapos ay yun ang itinatapal sa sakit, umalis ka na. Kung siya ay may ritual na pabulong, pagpapausok, pagtatawas o pagpapadugo, at iba pang mga ritual na gawi lamang ng mga espiritista, umalis ka na. Kung sa iyong observations ay makikita mong nabubuwal at nahihimatay ang kanyang mga pasyente kahit saglit, pagkatapos niyang hipuin o hindi kaya patungan ng kamay, umalis ka na. Kung si albularyo ay nagsasalita ng mga ingay na walang kabuluhan, hindi kaya nag-speaking in tongues, ala charismatic mode, umalis ka na. Kung siya sa simula pa lang ng consultation ay sinusukat ang pagkakapantay-pantay ng mga hiniliit na daliri ng pasyente, umalis ka na. Kung siya ay napansin mong gumagamit ng mga baraha o tarot cards para malaman ang sakit o ang kalalagayan ng pasyente, umalis ka na. Kung ang nabanggit niyang readings sa mga pasyente ay tulad ng sumusunod, uy, may nakabati sa iyo, may nagagalit sa iyong kapre, may nagkagusto sa iyong tikbalang, may duwending nais kang dalhin sa kanyang kaharian at gawin kang prinsesa, at alam nyo, iba pang pambihirang readings, umalis ka na. Kung ang bilin ni albularyo sa pasyente ay gawin ang ilang ritual para gumaling, tulad ng magpausok, mag-alay ng atang sa altar, etc., umalis ka na. Kung si albularyo ay may kaalamang tungkol sa nangyari o sa mga mangyayari sa pasyente, mga impormasyong hindi naman galing sa pasyente, pero nababatid niya, umalis ka na. Iyon ang paalala ni Father Nonet Legaspi, isang exorcist, mga kapatid. At lalo na dahil magdiriwang tayo ng New Year, daming mga superstitious beliefs na dapat iwasan. Ang akala ng karamihan kasi, walang mawawala kung maniwala lang nito mga pamanhiin o superstitious beliefs. Mali po. Malaking mawawala. Mortal sin, mga kapatid. Bakit malaking mawawala? Dahil sa Catechism of the Catholic Church, ano yung mga superstitious beliefs? Halimbawa,
sa New Year magpaputok para mailayo sa malas. Superstitious beliefs yan. Di nyo ba napansin? Noon, daming nagpaputok, daming nasunog, daming naputulan, daming natamaan. Dahil we are hitting the wrong target. Merong mga naghahanda ng mga salapi. May mga naghahanda ng itlog o kaya yung mga prutas, yung 13 na prutas dahil para daw yan sa swerte. Pero kung tingnan natin ang pamumuhay, minamalas. Dahil ang grasya ng Diyos ay di papasok sa bahay, sa society, kung ito ay nababalot sa mga superstitious beliefs. Bakit? Catechism of the Catholic Church 2116, 2117, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. It is manifested with idolatry and all forms of divination and magic. Delikado pala yung mga superstitions mga kapatid. Kaya mga Katoliko, panawagan natin, huwag kayong magiging syncretism na pinaghalo-halo yung superstition, lalo na yung mga fungsoy na yan, at yung iba pang mga pampaswerte. Dapat ang gawin ninyo, mag-rosary together with the family, at yung mga ama mismo, mag-bless kayo sa buong bahay ninyo gamit yung holy water. Huwag na kayong magpaputok, huwag kayong magpaingay, mag-prayer kayo. Remember, the greatest voice of God is the voice of silence. Okay, puntahan natin itong albularyo dahil nawala tayo sa kagabi, nawala yung internet, no? Tuloy natin ito mga kapatid. Kay Father Darwin, yung pare na palaging nambabash ng mga albularyo. So, baka nagkulang na ang kita siguro ng mga albularyo dahil sa panawagan ni Father Darwin na huwag kayong lalapit sa mga albularyo. Kaya para sa kanya, bash ng albularyo daw ito. Kundi itinuturo lang ng ating mga kaparian, lalo na sa mga exorcist, kung ano ang tama na paninindigan at aral ng simbahang Katoliko. Isaiah chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Always siya nag-send sa akin ng mga link. Meron daw umanong nagpadala sa kanya ng mga link. At ang link na yan ay ang video ni Father Darwin dahil sa kanyang channel kasi tungkol sa panggagamot at sa mga anting-anting, yung agimat. Mga video tungkol sa pare na yan, napag-isipan ko na magsagot sa kanya para naman pagbigyan ko din naman siya. Actually si Father, hindi kasi ako Catholic. Hindi siya Catholic, pero tinawag naman niya kanina na Father. Bawal kasi sa mga anti-Catholic o sa ibang mga siktang tatag lamang ng tao ang pagtawag na Father, Ama sa pare. Dahil sa kanilang aral na wala naman silang sariling Biblia, makabasa lang ng San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, na huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa, sapagkat iisa lamang ang inyong ama na nasa langit. Abay, ang konklusyon na, bawal pala ang pagtawag ng ama. Yun ang unawa ng iba't ibang sikta mga kapatid. Pero, kung bawal ang pagtawag ng ama dito sa lupa, ibig po ba sabihin, anong tawag nila sa kanilang ama?
Angkol? So, yun ang maling akala nila mga kapatid. Pero, dahil pinag-chap-chap kasi ng mga anti-Catholic, lalo na sa mga Protestante, ang nakasulat, kung ituloy natin, tatamaan din sila. Bakit? Halimbawa, kung ituloy natin ang kanilang binabasa mga kapatid, ay ang Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Ito pa ulit-ulit. Do not call anyone on earth Father, for you have one Father, and He is in heaven. Yon ang nakasulat. Pero alam nyo, kung di lang nila pinag-chap-chap mga kapatid, kung ituloy natin ang talata sa Biblia, lalo na sa verse 8 at 10, anong nakasulat diyan? Ito ang nakasulat mga kapatid, kung ituloy lang. No? Dahil ang problema kasi ng mga anti-Catholic na mahilig sa pag-chap-chap, no? Out of context na sila. No? Ano ba ang nakasulat? Ito. Ang nakasulat mga kapatid. Ituloy natin ang pagbasa sa 8 at ituloy sa 10. Ito. Huwag kayong patawag sa mga tao na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, si Kristo. At huwag kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinuman dito sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na mga pinuno, sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo. Napansin nyo ba? Pinuto lang nila, pinag-chap-chap lang nila, mga kapatid. Meron pang karugtong, huwag patawag ng guro, teacher. Huwag patawag na pinuno, leader. So this proves that the anti-Catholic Protestants are guilty and committed much of this violation on the verses 8 and 10, mga kapatid, for using this word, which also contradicts them in a real life. Sa Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, literal kasi ang kanilang pag-unawa, mga kapatid, kaya maling-mali ang unawa nila. No? Ang tinumbok diyan, yung mga Hudyo, ang pinapatutungkulan ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 23, versikulo 11 hanggang 12. Pero ang tanong, kung tingnan natin sa Biblia, mali ba ang pagtawag na ama sa pananampalataya? Una, tingnan natin ang sa Biblia, si San Juan mismo. Sinulatan ang mga mangangaral na kapatid sa Efeso at tinatawag itong fathers. Tagalog. Tingnan natin kung tingnan ninyo sa 1 John chapter 2 verse 13 sa New American Bible, ang mabasa diyan, mga kapatid, I am writing to you, fathers. I am writing to you, fathers. Dahil po ba tumatawag siya na fathers? Sa magandang balita, ang nakasulat diyan, mga kapatid, ito. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakilala ninyo siya sa simula pa'y siya na. Di po ba si San Juan, tinatawag niya na ama ang sinusulatan niya? Ibig po ba sabihin, mga kapatid, na yun ay violation? Nilabag niya ang San Mateo 23:9? Hindi lang yan. Kung gamitin natin ang New Jerusalem Bible, ang mabasa natin sa dito sa Judges chapter 18 verse 19, ito ang mabasa natin. Be quiet.
They replied, "Put your hand over your mouth and come with us, and become our father and priest. You are better off as domestic priest to one man, or as priest to the tribe and clan in Israel." So, malinaw dito na tinatawag na pare at ama ka namin. No? Di lang yan mga kapatid. Marami pa mga talata, no, na mabasa kahit nga si San Pablo. Tinatawag na pare sa Roma Kapitulo 15:16, sa kanyang pagiging pare, nagiging ama siya sa pananampalataya. So, ang mga anti-Catholic, napansin nyo ba, letra por letra ang kanilang paniniwala. So, di sila tatawag ng father, pero pwede daw reverend. Sige nga, kung letra por letra ang kanilang paniniwala, saan ba mabasa sa Biblia na bawal ang pagtawag na father, pero pwede reverend? Ito, Darwin lang siguro, or Reverend Darwin. Reverend Darwin lang pwede. Galit siya sa mga albularyo sa base sa napapansin ko sa kanya. Hindi ko naman masyado pinanood lahat ng mga video, pero galit daw si Father Darwin sa albularyo batay sa napansin. Yun lang ang akala niya, pero hindi naman umano niya pinanood yung video. Tuloyin muna natin, ha? Kahit mga pastor, ayaw din nila. No, yung mga pastor ayaw din umano sa mga albularyo. Depende, dahil yung mga pastor, mga sulpot na sikta, meron ding pabor sa mga albularyo. One of the reason kasi One of the reason daw. So, one of the reasons, dapat akala din nila, since hindi ignorante yung mga pare sa mga tunay na albularyo. Hindi ignorante ang mga kaparian, lalo na sa mga albularyo, kung tunay man siya o huwad na albularyo, dahil ang albularyo, malinaw yung pahayag ni Father Winston Cabading, na saan nangunguha ng kapangyarihan ang albularyo. Malinaw ang sinabi ni Father Winston Cabading. Ang albularyo ay... Bakit po ba hindi kinikilala ng simbahan ng mga albularyo bilang katuwang ang sagot? Dahil ang power nila ay hindi galing sa Diyos. Pag tinanong mo sila, saan nyo nakuha ang inyong kapangyarihan? May mga sasagot diyan, naman ako sa aking ninuno. Saan nakuha ng inyong ninuno? May nagbigay na kapangyarihan ng duwende or inkanto, or may ibinigay. Yun mga kapatid. Kaya mag-ingat, no? Akala nila is nung Sandali muna. Nag-adjust mo. Pagans ito lahat. Kung pagmasdan nila na maigi, or mag-study sila sa mga mga pamamaraan ng albularyo, they are Christian. So yung pag-connect dito ang nawawala, no? Kapatid, okay. So yun ang pahayag ng naturang albularyo. So inosente daw ang simbahang Katoliko, yung mga kaparian hindi, dahil ang simbahang Katoliko almost 2,000 years na nakipaglaban sa kadiliman, at alam na at kabisado na yung mga ginagawa nitong mga taktika, no? Kaya babala lang, papasok na ang 2024, ilang oras na lang. So kayong mga Katoliko na nagsubaybay ngayon, huwag na kayong mag-practice sa mga superstitious beliefs.
Huwag kayong, kung meron man kayong mga anting-anting o agimat, i-surrender ninyo yan sa mga exorcist dahil yung pong mga agimat ay mga yun, kung sa atin meron tayong sacramentals at makakatulong yan, yung mga agimat ay yun ay sa demonyo mismo. Okay? So, knowledge natin ng ating mga kapatid ngayon na pumasok, at kung meron mang mga katanungan, pwede rin magtanong, no? Sa ating katedral dito sa Osamis, huwag niyong kalimutan, may misa po tayo mamaya alas 8, ha? Happy New Year! No. Happy New Year sa lahat natin. Sila si Rowena Villar Marso, si Maria Nisidente, hello. Si Livy Makmak, magandang gabi, Bro Wendell, maligayang Pasko at bagong taon, pati na sa mga CFD, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Pwede kayong mag-rate, great kayo, at pwede din kayong magtanong, kaya'y tatawag para makagrade. Bigay ko ang number ko, ha, 0907573971. Pwede kayong tatawag para mag-grade. Happy New Year sa lahat bago tayo tapos. Okay? Dali. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay dito. I-pin muna natin itong number. Okay. So, ito number 0907-573-9171. Pwede kayong tatawag kung sakaling mag-rate kayo, no? Si Rowena Villar Marso, Happy New Year. Roberto Canasa, Happy New Year, Bro Wendell. Pagpalain kayo sa Panginoon at sa ginawa niyong pagpabaliwanag sa banal na salita ng Diyos. Silo. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay. Ito, tingnan natin sa pananampalataya at katuwiran. Nida Grafi, Evan Juineri, si Gloria B. Pulawan, si For Delisa Yazema. Please repeat your number. Number ko. Sige. Para ilagay ko dyan, ha. 0907573971. Yon ang number natin. Pwede ninyong pwede kayong magtawag para bago tayo magtapos makagrade kayo. O kaya mayroon mang mga katanungan. So, pwede. Happy New Year, si Vic Santi, si Dromidina. New Year. Punta tayo sa sabay kasing nag-live tayo. Si Violeta Karangayan, Happy New Year. Si Inan, Happy New Year. Sa lahat po ng mga followers ni Bro Wendell at sa lahat ng mga taga-kapilihan, Vera Catanduanes, lalo na sa mga Lumbao family. Hello sa mga kapatid natin dyan. Lumbao family. Kumusta kayo? Si Santo Benedicto, hello, Happy New Year. Bobby Humamoy, Corselio Channel, God bless. Si Linita Bayuna, good evening, Happy New Year. Bro Wendell watching from Dubai. Hello.
sa Dubai. Napakaganda sa Dubai. Ha? Maraming mga Pilipinong nag-attend sa simbang gabi. Punong-puno talaga ng St. Mary's dyan sa Dubai. Grabe. Daming mga aktibong mga Pilipino dyan. Si Aldrin Rintong. Wala pang nagdayal. So, busy siguro sa paghahanda. Si Good Gravy, good day, Bro Windel, watching from UK, England. Hello, kumusta? Lalo na yung matalik nating kaibigan dyan sa England, si Jerry Almendras at si Joy Almendras. At yung anak at pamangkin ko dyan sa, sandali muna, nawala. May nagdial na sana, nawala lang. Balik kayo. Nawala. So, yung anak ko, Maria Isabel at si Banban, diyan sa Thailand. Kumusta? May tumatawag na, nawala lang. So, pwede kayong, abang nakalive pa tayo. So, si Lilia Likad from Southern Liti. Ito na. Sige. Nawala na naman. Nang sinagot natin, biglang nawala. Ulit tawag. Bakit nawala? Okay naman signal dito, ha. So, nawala. Si Leonor Santo Benedicto, Bro Windel, nilakasan ko ang volume sa live now, pero ang pamilya ko parang ayaw makinig kasi naiingay din sila. Posible abang kina-counter ng demonyo para di sila makikinig. Ito na. Hello? Happy New Year, Windel. Happy New Year. Sino to? Rodelisa. Taga saan? Davao City. Davao City. Okay, kumusta kayo? Kumusta ang preparation ninyo? Maka-attend ba kayo sa misa ngayon? Opo, Wow. 8 o'clock. Yes. 10 o'clock ang mass namin dito. Wow. So, sa katedral mismo kayo o sa parokya lang? Dito sa kaninang parish. Oo. Sige. Greetings mo sa mga kasamahan mo dyan na mga nakikinig, kapatid. Sana subaybay sila sa punto por punto kay sa inyo. Sa Reverend Father Darwin Gitgano. Okay, maraming salamat sa pagtawag, ha. Yung pangalan mo si Flor de Lisa. Yes, Sima. Yes, Sima. So, maraming salamat, kapatid. Thank you, Brother Windel. Advance Happy New Year. Bye-bye. Same to you. Bye-bye. Okay. So, Davao. Maraming mga nagsubaybay natin dyan sa Davao. No? So, sa lahat natin mga kapatid, si Dang Pasqua, Happy New Year. Ay, sa ating mga kaibigan diyan sa Ilocos Norte, sila si Bro Nanding Fernando at si Sis Abigail Pascual. No? Okay. Ito pa. Hello? Hello? Hello, bro. Yes. Yeah, good evening po. Good evening, TD Nida. From Concepcion, Tarlac, brother. Concepcion, Tarlac. Okay. Opo. Merry Christmas and Happy New Year, bro. Yes, advance Happy New Year, kapatid. Opo. Sa lahat po ng mga mga punto por punto. Kumusta kayo dyan sa Tarlac? Mabuti naman po, Brother Wendel. So, handa na kayo sa misa natin para sa New Year? Opo. Kasi kanina po, nag-attend na po kami ng match kaninang umaga, Bro Wendel.
Okay. Pero huwag niyong kalimutan na napaka-importante din ang January 1 ha, sa holiday of obligation natin. Opo, bukas ng umaga po, Brother Wendell. Mayroon din kaming visa sa parapya namin. Yung greetings mo sa mga kasamahan mo dyan. Opo, Merry Christmas po sa lahat po ng mga member po ng Eucharistic Minister dito sa Mabuting Pastol. Wow. At sa lahat po ng mga member ng Couples for Christ dito sa Tarlac. Wow. Merry Christmas and Happy New Year po. Okay, maraming salamat kapatid. Maraming salamat po, Bro Wendell. God bless. Bye-bye. Okay, so maraming salamat. So si kapatid na Tidi Pineda. So meron pang time bago tayo say goodbye. Pwede pa kayo makatawag. Para mag-greet. Ito pa. Wow. Hello? 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 Hello. Yes. Sir. Bisaya, Tagalog. Si Bane, sir. Rumsan. Ha? Rumsan. Taga-asa. Mindanao, sir. Treasury ko. Si Regao. Sige, kumusta kamu diha? Ano lang. Ulan-ulan. Sige, i-greet mo ang mga naminaw diha sa Regao. Inyong pamilya. Sir, anong sana ko, sir? Okay, sige. Saan tayo makabili ng sir, ng Bible na English, Bisaya? Pwede kayo sa online, pwede din kayo dyan sa online ng St. Paul, no? O kaya magpunta kayo sa inyong parokya, sa bookstore, pwede kayo makabili dyan. Sige, sir, sige. Okay. Sige, maraming salamat kapatid. Dagang salamat. Bye-bye. Okay. So, meron pang nagtawag. Hello? Hello? Yes? Okay, sige. Okay. So, yung nagtawag. Meron pang nagtawag. Tumatawag. Say, balik ka agad. No? Kapatid. Nawala. So, ito pa. Orly de la Cruz, Happy New Year, Bro Wendell, at sa lahat. Si Santo Benedicto, si Arceli Villardi, Happy New Year, Bro Wendell. At to your whole family, God bless. At sa lahat natin mga kapatid. So may time pa, pwede pa kayong tawag para mag-greet sa inyong mga pero pag live na, pag tapos na tayo, wag na kayong tatawag dahil punta na tayo sa cathedral ngayon. Okay? So wala na bang tatawag? Wala na yata. So, musta sa lahat? Si Arceli Villardi, si Rinaldo Tolero, Happy New Year, Bro Wendell. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live ngayon, no? So, ito lang paalala natin sa lahat, mga kapatid. Iwasan na yung mga superstitious beliefs, yung mga pampaswerte. Catholic, we do not believe pampaswerte. Rather, we believe the grace and blessing of God. At yung blessing ng Diyos, di yan papasok sa bahay, sa bawat isa, kung may nakaharang na mga superstitious beliefs, na kung may nakaharang na kasalanan. Tandaan ninyo ang Isaiah 59:2, na wala tayo sa paningin ng Diyos
di tayo marinig, di tayo makita dahil sa mga kasalanan. Si Sis Lydia Ibanez. Hello, thank you Bro Wendell. Happy New Year to all. Okay? So, handang-handa na ang karamihan. Si Sis Bernarda Ibarsaval, Happy New Year po sa lahat. Welcome to 2024, Boy Kilaton, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. Orcalista Pilipi, anong klaseng albularyo yan? Basta albularyo siya, ay tunay umano siyang albularyo. No. At ang aral ng simbahang Katoliko, kahit na mangtatawas, manghihilot, halimbawa, nagsagawa ako ng monthly formation ng mga CFD, may nakaatin na albularyo, nakipagdebate dahil maliban na siya'y albularyo, license daw umano siyang manghihilot. Kaya sabi ko, kahit pa license kang manghihilot, dahil yung mga ginagawa mo ay kontaminado na mismo sa occultismo, iyon, mariing pinagbabawal yan. So, si Nicolapan Ankug, Happy New Year Bro Wendell. Okay, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sa ating mga kapatid na tumatawag, maraming salamat. So hanggang dito lamang dahil prepare na tayo para sa ating misa ngayon. Sana makaatin ng misa at huwag niyong kalimutan na magsimba lalo na bukas dahil holiday of obligation natin. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid. Hanggang sa muli, acknowledge muna natin si TD Pineda. Thank you so much Bro Wendell, and God bless po sa inyong pamilya. Happy New Year. Vilma Alforque, Happy New Year Bro Wendell. At sa lahat natin mga kapatid, Happy New Year. Hanggang sa muli. Bye-bye.